Ang berdeng apoy sa ulo ng Skeleton King ay lalong umitim at lumalaki. Sumigaw ang Skeleton King, binabantayan ko ang Cave of Mist sa loob ng napakaraming taon, ngunit wala pa akong nakitang manlalaro na pumatay sa aking mga kalansay. Hindi ako magiging malakas ngayon kung ang iba pang Skeleton Army ay mamamatay. At gayon paman, ang isang baguhan na ito ay kahit papaano ay nakalusot sa depensa ng kasing husay ko. Ang brat na ito ay hindi maaaring umalis ngayon ng buhay. Ang Skeleton King, na natalo ilang segundo lang ang nakalipas, ay galit na tumayo sa kanyang mga paa. Napaatras si Leon nang makitang lumakas ang halimaw. Ngunit sa kabila ng pag-atras ni Leon, nakalapit ang Skeleton King sa distansya sa pagitan nila ni Leon sa loob ng ilang segundo. Napagtanto ni Leon na hindi lamang lumakas ang Skeleton King, ngunit mas bumilis din ito. Inatake ng Skeleton King si Leon gamit ang kanyang higanteng espada, at ito'y ganap na nasira ang lupa. Gayunpaman, kahit papaano ay naiwasan ni Leon ang pag-ataking ito. Matapos makita ang sitwasyon, mukhang hindi magiging posible ang direktang tagumpay ngayon. Kaya, binago ni Leon ang kanyang diskarte at nagpa siya na basahin ang paggalaw ng Skeleton King. Una, sinimulang pumasok ni Leon sa kaloob-looban pa ng dungeon, at sinundan siya ng Skeleton King. Pagpasok nila sa isang makipot na kuweba, napansin ni Leon ang malaking bato sa likod ng Skeleton King na tila babagsak na ito. Gumawa ng plano si Leon, at nang muling salakayin siya ng Skeleton King, tumakbo si Leon patungo sa malaking batong iyon. Uminto siya sa harap ng malaking bato at sinimulang tuksuhin ang Skeleton King, na nagsasabing, "Lumapit ka sa akin, ikaw na malaking ulo." Ang Skeleton King na sa simula pa lang ay galit na, ngayon ay galit na kay Leon, nang biruin siya nito. Ginamit ng Skeleton King ang kanyang bone wings para salakayin siya. Mabilis na kumilos si Leon ngunit hindi niya lubos na naiwasan ang mabilis na pag-atake at natama ng shockwave. Lumipad siya, tumama sa pader, at nawalan ng 26 na health points. Nasa masamang sitwasyon si Leon, napagtanto kung gaano siya kahina. Sinipa siya ng Skeleton King, at bumaba na ngayon ang health points ni Leon. Ngayon ay mayroon na lamang siyang 4 na health points na natitira. Sinugod muli ng Skeleton King si Leon. Hindi niya hahayaang mawala ang kanyang pagkakataon na patayin si Leon. Si Leon, na hindi pa nakaka-recover sa huling pag-atake, ay nakahandusay pa rin sa lupa ng padating pa ang susunod na pag-atake. Ang mabilis na pag-atake na ito ay nakakagulat para sa kanya. Pinilit ni Leon na igalaw ang kanyang katawan at kahit papaano ay nagtagumpay sa pag-iwas sa pag-atake, at naging dahilan sa pagtama ng Skeleton King sa pader upang mahulog ang mga malalaking bato. At gaya ng inaasahan ni Leon, ang malalaking batong iyon ay nagsimulang mag-crack at mahulog. Ang Skeleton King ay hindi nakaiwas sa malalaking bumabagsak na bato at nabaon sa loob nito. Nawalan ito ng 70 HP, at si Leon, na mayroon lamang 4 na HP, kahit papaano ay nakatakas ng hindi nasaktan. Hindi namatay ang Skeleton King, ngunit naipit ito sa mga batong iyon. Ngayon ay mayroon na lamang itong 129 HP at hindi na makagalaw. Ito ang perpektong sitwasyon para patayin ito. Hindi na pwedeng patagalin ito ni Leon, kailangan niyang tapusin ng mabilis ang laban bago pa ito tumayo. Ang tanging pagpipilian ni Leon ay patayin ang Skeleton King sa isang strike. Tumalon siya ng mataas sa Skeleton King at ginamit ang kanyang Skeleton Boxing Glove na nakuha niya sa pagpatay sa Skeleton Captain. Ang skill ng Skeleton Boxing Glove ay ang susunod na hit at pagkatapos nitong gamitin ay may garantisadong pagkakataon na magdulot ng critical hit. May isang pagkakataon lang si Leon, kaya inipon niya ang lahat ng kanyang lakas at tinarget ang ulo ng Skeleton King. Nang makita ito ng Skeleton King, na hirap pa ring tumayo, na si Leon ay lumilipad sa itaas ng kanyang ulo, natakot siya. Ganap na ginamit ni Leon ang pagkakataong ito at tinamaan ng buong lakas ang ulo ng Skeleton King. Nawalan ng 132 HP ang Skeleton King at agad na namatay. Napakalakas ng atake ni Leon kaya nawasak nito ang lupa sa ibaba. Ang berdeng apoy sa ulo ng Skeleton King ay unti-unting naglaho. Matapos patayin ang Skeleton King, may lumabas na portal ng exit ng dungeon sa harap ni Leon. Dumating ang isang abiso ng system. Nakumpleto na ang beginner's quest. Ang pag-survive mula sa Cave of the Mist.
Pinabati siya, si Leon, na opisyal ng magiging isa sa mga manlalaro ng Otherworld. Dumating ang isa pang abiso. Pinabati ang mage na si Leon, sa pagpatay sa boss ng Cave of Mist, ang Skeleton King, sa unang pagkakataon. May 30 libreng stat point ang naibigay sa kanya. Natukoy ng system na natalo ni Player Leon ang boss na Skeleton King sa pamamagitan ng isang suntop, kaya nabigyan si Leon ng 10 libreng stat point at 50 experience points. Sa dami ng experience na iyon, direktang nag-level up si Leon ng 3 level at nasa level 5 na. Nang makumplito ni Leon ang The Beginner's Task, ang kanyang unang reward na nakuha, ay ang Ring of the Skeleton King. Nagulat si Leon sa pagkuha sa isang item ng boss. Ang Ring of the Skeleton King ay isang C-rank na item, at ang epekto nito ay pagkatapos na maisuot ito, ang damage sa unang normal na pag-atake ng manlalaro ay tataas ng 50%. Tiningnan ni Leon ang singsing at sinabing, hindi na ito masama, kahit na hindi ito kasing lakas ng Skeleton Boxing Glove. Ang advantage naman nito ay ang kakayahang magamit muli. May pumasok sa isip niya na kung magbebenta siya ng C-rank na item, ito ay nagkakahalaga ng ilang daang libo. Tumatawa si Leon, na nagsasabing, nakakuha ako ng kayamanan sa pagkakataong ito. Ngunit ang tanging kumukulit kay Leon ay ang mensahe na siya ang unang pumatay boss. Sinabi niya, ibig sabihin pala dati, ay walang nagtangkang patayin ang Skeleton King na iyon. Ngayon, paano sila nakapasa sa Beginner's Task? Pero nagpasya siyang umalis muna sa dungeon at saka napag-isipan ito. Sa sandaling ito, si Leon ay isang level 5 Disciple Necromancer na may 76 na strength, 6 na depensa, 9 na liksi, 0 spirit, at 200 mana. Mayroon din siyang unknown level na talent, ang Mage's Brave Heart, at may isang A-rank na skill, ang Muscle Creates Miracles. Pagkalabas ng dungeon, biglang sumulpot si Leon sa stadium kung saan naroon ang mga estudyanteng nakatapos ng kanilang mga quest. Nang makita ni Yang Shi si Leon, tumalon at niyakap ito. Nagulat si Leon nang makitang ganoon ang kilos niya. Si Yang Shi, na tuwang-tuwa nang makita si Leon, ay nagsabi, ano ang nangyari sa iyo? Bakit ang tagal mong tapusin ang beginner's quest? Halos akala ko ay namatay ka na doon. Si Leon, na nagulat nang makita ang lahat ng mga estudyante doon, na nagtanong kay Yang Shi kung paano nakumpleto nilang lahat ang The Beginner's Mission at nakabalik dito ng napakabilis. Sinabi sa kanya ni Yang Shi na 3 oras na ang nakalipas mula nang lumabas ang huling estudyante. Tinanong siya ni Leon kung anong class ang meron siya, at sinabi ni Yang Shi na nakuha niya ang Mage class, at ipinapaliwanag kung ano ang isang Mage kay Leon. Ang lahat ng ito ay parang kakaiba, sinabi niya, nakuha ba natin ang parehong class sa mundo? Biglang lumapit sa kanila ang isang blonde hair na lalaki at pinagtawanan sila, Player Leon, ikaw pala ang huling lumabas sa dungeon. Ang blonde-haired boy na ito ay si Mafai, ang class monitor ng section nila. Sinubukan ni Mafai na ipahiya si Leon sa harap ng lahat, Leon, ikaw ay walang iba kundi isang pulbera na tableta. Ano ang silbi ng pagiging gwapo sa kabilang mundo? Ang talento dito ay kailangan. Hindi siya sinagot ni Leon at naisip, bakit mahilig makipag-away sa akin si Mafai? Biglang pumunta sa entablado si Principal Jinlong at inihayag na dahil naka-enroll na ang lahat sa kabilang mundo, bukas ang buong klase ay makikibahagi sa The Beginner's Training. At sinabi niya, mga mag-aaral, ipakilala nating lahat ang ating mga sarili, ang ating mga tungkulin, at ang ating talento para mas makilala ang isa't isa. Nagsimula ang ibang mga estudyante na magsaya, at ibinalita ng isa sa mga estudyante na siya ay isang sundalo na may D-rank talent. Sabi naman ng isa, assassin ako, at may D-rank din. Ang isa pang estudyante, na may malungkot na ekspresyon, ay sinabi ang talento, ang talent ko ay isang F-rank. Sa palagay ko, nabaliw ako. Isang magandang babae, si Xiao Zhou, na naging mage healer, na umaakit sa atensyon ng lahat ng lalaking estudyante. Ganap din siyang kwalipikado para sa pamantayan ng pagiging waifu. Ang isa pang batang babae, si Zhu, ay nakakuha ng class ng isang paladin at nagising ang isang B-rank talent. Sa kabila ng kanyang hitsura bilang pagiging mabuti, ang kanyang mga istatistika naman ay tulad ng isang mandirigma. Ang sumunod ay si Mafai, na may class na isang Escrimador at isang B-rank talent, pati na rin ang matataas na marka sa lahat ng skill.
Sa tulad niya, maswerte siya sa mga kakayahan na mayroon siya. Nagulat ang ibang mga estudyante sa kanyang class at talent rank, pagkatapos ng ito, alam ng lahat na ang swordsman ay isang napakalakas na class sa Otherworld. Sinabi ng isang lalaki, ang ating class monitor ay pinagpala ng kalangitan. Sa pagtingin sa mga estudyante, naisip ni Principal Jinlong, ang isang taong may B-rank talent ay mabibilang na sa hanay ng mga matatalino. Mukhang hindi masama ang batch na ito ng mga estudyante. Sa wakas, oras na ni Leon upang magpakilala. Napapaligiran ng aura ng madilim na berdeng apoy, inihayag niya na nakuha niya ang class ng isang necromancer pero hindi niya ipinahayag ang kanyang talent, na nagsasabing, hindi komportable sa akin na ipakita ko ang aking talent sa oras na ito. Ang totoong dahilan kung bakit hindi niya ibinunyag ang talent rank niya, ay dahil siya mismo ay hindi ito alam. Isang hidden talent ang kanyang rank. Matapos marinig ang kanyang class, maging ang punong guro ay natuwa na ang isa sa kanyang mga estudyante ay na-awaken sa class ng The Necromancer. Sinabi niya sa lahat na ang Necromancer ay isang rare hidden class. Lalong nagulat ang ibang estudyante sa narinig. Sabi ng isang lalaki, may isang Necromancer ang nag-wipe out ng isang union gamit ang sariling kapangyarihan. Nataranta na ngayon si Mafai na tinatawanan niya si Leon kanina. Hindi siya makapaniwala sa narinig, at iniisip, paano yun nangyari? At tinitiyak niya sa kanyang sarili, sa pag-iisip, paano kung ito ay isang nakatagong tungkulin? Ang mga mages ay sikat na marupok na mga tungkulin, at sila ang pinaka nakakatakot kapag may lumapit ay tiyak na papatayin nila. Pero bukod dito, ang mga necromancer ay mahina kaysa sa mga regular na tao dahil sa maraming taon na ginugugol nila sa labanan, na ang mga skeleton lamang ang lumalaban. Bukod pa riyan, nangangailangan ng napakahabang panahon para makagawa ng mga spell, at masasabing wala silang teammates na magpo-protekta sa kanila. Assassins, swordsman, at gayon din ang attack-focused roles ay matalik na kaibigan ng necromancer. Tumingin si Mafai sa likod ni Leon na may nakakalokong ngiti at naisip, dahil hindi niya sinabi ang rank ng kanyang talent. Sigurado ako na ito ay dahil ang kanyang talent ay masyadong mababa ang ranggo at nakaramdam siya ng hiya na sabihin ito sa kanila. Pero ang ibang mga estudyante ay hindi gaanong naiinggit at nagulat lamang sa pagiging reserved at mataktika na class ni Leon. Sabi ng isang lalaki, hindi mayabang o irritable si Leon. Ganito ba ang ugali ng isang henyo? Sinabi pa niya, may hidden class si Leon pero napakakalmado pa rin niya. Imposibleng ikumpara ko ang sarili ko sa kanya. Sinabi ng isa pang lalaki, ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng isang henyo at tayong mga ordinaryong tao. Maging ang kanyang pagkatao ay napaka-grounded. Makuha ko man ang hidden class, hindi ako magiging kalmado gaya ni Leon. Well, lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may paggalang sa kanilang mga mata. Pero si Leon ay isang necromancer na hindi marunong gumawa ng kahit isang single spell, at mas malakas ang natural na lakas niya kaysa sa isang normal na tao. Ni hindi alam ni Leon kung kaya niyang protektahan ang sarili niya para sa beginner's training. Kaya bakit siya mangangahas na gumawa ng malaking impact dito? Natakot si Leon, at iniisip, ano ang dapat gawin niya kapag napagtanto ng kanyang mga kaklase na hindi niya kayang magpatawag kahit isang undead na nilalang. Napakaraming tanong niya at kakaunti ang sagot. Kasabay nito, labis na humanga si Principal Jinlong kay Leon. Iniisip niya na kapag natapos na ni Leon ang beginner's training, siguradong makakapasok siya sa mga nangungunang unibersidad sa bansa. Isa-isa, pagkatapos magpakilala ng lahat, ibinalita ni Principal Jinlong na dito na magtatapos ang klase ngayon. Umuwi na ang lahat at maghanda para sa beginner's training bukas. Pauwi na si Leon, at siya'y nakita ng kanyang kaibigan na si Yang Shi. Sinabi niya, Leon, ang galing mo talaga. Bakit hindi ko nakuha ang class ng The Necromancer sa halip? Pero sa huli, hindi naman ako masyadong malakas, dahil mayroon lang akong 8 spirit points. Ipinakita niya ang kanyang stats kay Leon at sinabing, hindi naman masama ang talent rank ko, di ba? Naalala ni Leon ang kanyang kaiya hiyang 0 spirit stat. Sinabi niya kay Yang Shi na ang talent ay hindi mahalaga, ang pagsusumikap ay kayang makabawi sa lahat. Naisip ni Leon na ang mga istatistika ni Yang Shi ay mga single digit lamang. Kung gayon ang pagkakaroon ng 76 na stat points ay god level na maituturing. Pagkatapos noon, sa wakas ay nakauwi na si Leon.
At pagpasok niya sa bahay, sinabi niya, "I'm home." Pero tanging katahimikan sa kawalan ng namayani. Itong bahay niya, na iniwan ng kanyang mga magulang matapos silang mawala. Palagi niyang sinasabi, "Nasa bahay na ako," tuwing umuuwi na siya. Sa kanyang mga alaala, sinasabi ito ng kanyang ama at ina tuwing umuuwi sila. Sa kasamaang palad, ngayon lang niya naaalala sila, at ang naiwan na lang niya ay isang larawan nilang magkasama. Ang kanyang mga magulang sa mundong ito ay napakabuti at mababait na tao, at noong 6 na taong gulang si Leon, sinabi ng kanyang mga magulang na kailangan nilang maglakbay sa kabisera, at pagkatapos ay bigla silang misteryosong nawala. At pagkatapos noon, naging ulila na si Leon. Sa pagtingin sa larawan, naisip ni Leon, 12 taon na ang nakalipas mula nang mawala sila. Saan kaya sila nagpunta? Kaya, nagpasya si Leon na kailangan niyang pumasok sa Universidad ng Kabisera at alamin ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito. Kinabukasan, dumating si Leon, kasama ang iba pang estudyante, sa lugar kung saan ang beginner's training. Tumayo sa harap si Principal Jinlong at sinabing, "Isa lang ang hiling ko para sa beginner's training ngayon." Sa seryoso at malalim na boses, sinabi niya, "Kung sa tingin niyo ay hindi niyo magagawa, mangyaring umatras na kaagad kayo. Kahit na bumagsak kayo sa pagsasanay, ito ay mas mabuti kaysa sa mamamatay kayo doon." Nang marinig ito, talagang natakot ang mga estudyante. Ngunit pinakalma sila ng punong guro, na nagsasabing, "Hindi nyo kailangang masyadong kabahan. Ang beginner's world ay hindi masyadong mapanganib at hindi magiging sanhi ng pagkamatay ng mga manlalaro. Ngunit lahat ay may exception." Sinabi sa kanila ng punong guro na nagkaroon dati ng isang sakuna na insidente kung saan ang beginner's world ay naging sanhi ng isang batch ng 40 na manlalaro na sila'y ganap na naglaho, at sila ay nawala ng walang mga bakas. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung anong uri ng kakilakilabot na insidente iyon. Ang alam lang nila ay tinatawag iyon na Nightmare Village sa beginner's world. Nang marinig ito, natakot at nataranta ang ibang mga estudyante. Ang lahat ng kanilang pagtitiwala sa kanilang mga kakayahan ay naglaho ng biglaan. Nagpatuloy ang principal sa paglalaro ng mga emotional swing sa kanila at muling sinabi, "Hindi nyo na kailangang matakot. Hanggat hindi ka papasok sa otherworld sa tamang oras, hindi ito magdudulot sa iyo ng panganib." At pinangunahan silang maghanda dahil kapag umabot na sa 0 ang stopwatch, oras na para pumasok kaagad sa otherworld. Nagsimula ang countdown, at lumipas ang 10 segundo na parang isang kisap mata lamang. Sa pamamagitan nito, magsisimula na ang beginner's training. Sinakop ng madilim na daloy ng enerhiya ang lahat ng estudyante, at sa isang kislap ng madilim na kidlat, lahat ay na-teleport sa ibang mundo kung saan sila ay kukuha ng pagsusulit. Sa hitsura nito, ang nayon ay parang pangkaraniwan at tahimik. Habang patuloy na lumilingon-lingon si Leon sa paligid, sinimula ni Ma-Fai na pasiglahin ang lahat ng mga estudyante, na kinukumbinsi sila na paprotektahan niya ang lahat.